Ang sabi ng ating Pangulo, yung kanya daw mga kandidato, mga senatorial bet niya ay walang bahid ng dugo ng EJK. So meaning to say, mga kaibigan, tinatamaan dito sina Bongo, sina Bato de la Rosa, yung mga PDP laban, mga kaibigan, yung mga senatorial bet ni Digong. Particularly, sina Bato de la Rosa at sina Bongo. Kasi mga kaibigan, itong si Bato de la Rosa, siya po yung PNP chief, isa sa PNP chief during that time, at siya po ay isa sa nagpatupad ng tukhang. At si Bongo, mga kaibigan, si Bongo po yung assistant ni Duterte, at si Bongo po, mga kaibigan, yung tungkol naman ang paghahawak niya, tungkol naman po ito sa mga reward system, di ba? Alam naman natin yun, mga kaibigan, kapag merong nagaganon, si Bongo po, dyan po kay Bongo, galing yung, yan, si Bongo po ang nagmamanage pagdating po sa pagbibigay ng reward doon sa mga pulis na ganon. So mga kababayan, huwag na po tayong bumoto ng mga PDP laban na kandidato. Katulad po ni na Bongo, ni na Bato de la Rosa, huwag na natin iboto yan. At katulad din po ni na Jimmy Bondoc, at yung iba pa po ng mga candidate, no, ni Duterte. So huwag na po natin iboboto yan. Ano pang sabi ni PBBM? Ang sabi pa po ni PBBM, ang kanya daw kandidato ay walang involvement doon sa pagnanakaw, pagsandok ng pera, doon po sa formally, mga kababayan, no? Tapos sa panahon ng pandemic, ang sinasabi po dito ng Pangulo natin, sa panahon ng pandemic, ay pinagnakawan tayo, mga kaibigan. At hindi na po natin kailangang ipakita pa dito ang evidence kasi may ebidensya po yan, napakalaki po ng ebidensya niyan, mga kaibigan, na sa panahon po ng pandemic, pinagnakawan po ang mamamayang Filipino. Only in the time of Duterte. Grabe, mga kaibigan, no? Pandemic, pinagnakawan pa ang mamamayang Filipino. Pandemic, hinayaang matsugi ang mamamayang Filipino. Pinasandok ni Duterte ang kaba ng bayan sa kanyang mga tsekwa na kaibigan. Grabe! Sobra grabe, mga kababayan, ang ginawa nitong si Duterte. No? Sobra, mga kababayan, ang ginawa ng Duterte administration. Pangalawa, mga kababayan, West Philippine Sea. Ang sabi ng ating Pangulo, dito daw sa kanyang mga kandidato, ay wala yung pumapalakpak sa China. Wala yung mga kapag binubuli, yung ating mga mangingisda, yung ating Coast Guard, maybe yung ating mga kababayan na nangingisda dyan, ay wala daw po sa kanyang mga kandidato ang pumapabor sa China, di ba? So natatamaan na naman po ang mga PDP laban na senator, ng mga candidate ng mga PDP laban, tinatamaan na naman po. So, isa lang po ang ibig sabihin dito ng ating Pangulo, huwag tayong boboto ng mga senatorial candidate na pro-China, pro-Duterte, at mga kandidato na walang pakialam sa ating bayan. Sila po yung mga makapili. No? Ang sabi pa dito, huwag tayong buboto nung mula ang propeta na ngayon ay nakakulong dahil sa kasong pangmumulwestya sa mga kabataang babae. So, tinatamaan na naman po dito si Kibuloy, ang senatorial candidate ni Digong. Mga kaibigan, kung titingnan po ninyo ang mga senatorial candidate ni Digong, lahat may sabit, mga kababayan. Puro may mga sabit. Talaga naman, wala kang mapili. Katulad na lang itong si Kibuloy. So, mga kaibigan, hindi naman po siya nakakapasok sa kahit sa mga survey kasi marami naman po talaga ngayon ang mulat na ang mga mata at alam na po ang mga ginawa ni Kibuloy. So, talagang hindi na po yan makakapasok, no? Yan po yan. Ano pa? Binanggit din po ng ating presidente ang tungkol po sa Pogo. Ang sabi po ng ating presidente, ayaw na natin na bumalik pa tayo doon sa panahon na kung saan nilegalize po ni Duterte ang Pogo. Pinarami po ni Duterte ang Pogo at siyang po, mga kaibigan, lumaganap ang kriminalidad, lumaganap ang kidnapping, lumaganap ang torture, lumaganap ang love scam at iba-iba pang mga scam. So mga kaibigan, ang sabi po ng Pangulo natin, sino ba ang Pilipino na gusto pang bumalik sa ganitong klaseng era? Wala na, mga kababayan. Ayaw na nating bumalik sa panahon ng kadiliman. Nandito na tayo sa bagong Pilipinas, di ba? Nandito na po tayo sa bagong Pilipinas, mga kababayan. So hindi na po tayo, mga guys, hindi na po tayo magbabalik pa
sa panahon na yan, mga kaibigan. Kundi dito na po tayo sa bagong Pilipinas. Diba? Yan. So yan yun, mga kaibigan. Ano pa? Binanggit din po ng ating Pangulo, mga kababayan, ang sabi po ng ating Pangulo, hindi na tayo babalik doon na kung saan ang ating bansa ay ginagawa tayong province of China. So, ito talaga, mga kababayan, ang sinasabi talaga ng ating Pangulo ay talagang kanya pong pinapaalam, no, sa sambayan ng Pilipino na wag na po tayong bumalik dito sa era na ito na kung saan, mga kaibigan, ang ating bansa, ang ating leader noon ay sunod-sunuran lang at humihimod lang sa puwet ni Xi Jinping. So, wag na daw po tayong bumalik sa ganong klaseng era, mga kaibigan. At kung saan, mga kababayan, ay napakaraming paglaganap po ng pogo sa buong Pilipinas. At mind you, mga kaibigan, ginamit po yan ng mga Chekwa, mga kababayan, no? Yung pagiging lax po ng ating administrasyon sa panahon po ni Duterte, yung pagiging maluwang po ng administrasyong Duterte dito, ginamit po yung mga kaibigan para makapag-take advantage sila sa ating bayang Pilipinas. Sa paanong paraan? Nakita niyo, mga kaibigan, dekada na pala na merong mga nakatira dito ng mga taga-mainland China na spy. So lately, mga kaibigan, sila po ay nahuli na naging spy po sila sa ating bayan. Nahuli po, pati nakita po sa kanilang sasakyan yung kanilang mga gadgets, no? Yung kanilang mga makabagong gadget, mga kaibigan. Yung iba, wala pa tayong gano'n, no? Na talaga namang ito po yung mga spy na mga gadget, no? Na ini-install po nila, mga kabayan, para makita po nila kung ano ba yung mga ginagawa ng ating yung mga kampo, no? Dito po, mga kaibigan, tinitiktikan nila yung mga kampo natin. Tapos yung ating mga karagatan, yung ating mga mga EDCA sites at lahat po, mga kaibigan, mga airport, tinitiktikan po nila. No wonder, mga kaibigan, kaya naman pala kapag merong mga resupply mission ang ating Philippine Coast Guard ay alam na kaagad ng mga Chekwa. Nakabantay na kaagad ang kanilang mga warship dyan sa West Philippine Sea. Kaya naman pala, mga kaibigan, meron naman palang nag-spy at ito binabato sa kanila ang mga information real time. Kaya naman pala nagtataka ang ating Coast Guard. Bakit alam na nila? Bakit papunta pa lang ang mga barko? Ang barko ng Coast Guard, papunta pa lang doon, nandun na nakabantay na kaagad ang barko ng Chekwa. Kaya naman pala, kasi mga kaibigan, ito, matagal na panahon na meron pa tayong mga spy dito dahil po yan sa ginawa ni Duterte. Nung siya ay nasa Davao, mayor siya ng Davao. At nung siya, mga kaibigan, ay naging Pangulo ng Pilipinas, ginawa po niya, mga kaibigan, sa buong bansa. Yung ginawa niya noon sa Davao City lang. Nung siya ang naging Pangulo, ginawa na niya yan sa buong bansa. Kaya, mga kaibigan, lumawak ang mga lugar na kung saan makikita mo ang mga Chekwa na yan na talagang nag-spy all over the country. At mga kababayan, dahil din dyan, mga guys, no, talagang lumaganap ang kriminalidad. At hindi lang yan, mga kababayan, dito ka lang makakita, no? Guys, in the time of Duterte talaga, mga kaibigan, talagang lumaganap kahit yung mga Chekwa from mainland China, wala po silang Filipino blood. Sila po ay mga pure Chekwa, mga kababayan. Nagkakaroon sila ng mga properties dito sa ating bayang Pilipinas. How come ng mga dayuhan na yan ay nagkakaroon ng pinakamagagandang properties sa ating bansa? Kasi nga, mga kababayan, sila po ay tinolerate ng, kilala nyo na, tinolerate po sila ni Duterte. At sa panahon po ni Duterte nang siya ay mayor pa, nakipag-sisterhood po siya sa mga probinsya, sa mga lugar, no, sa mga provinces at sa mga syudad ng China, mga kababayan. Meron pong balita yan, hindi po yan fake news. At nung nawala na siya, mga kaibigan, no, nung siya ay tumakbo na sa pagkapangulo ng Pilipinas, sino ang pumalit? Ang anak niya. At yung anak niya ay pinagpatuloy po ang kanyang ginawa na nakipag-sisterhood po sila, mga kaibigan, sa mga lugar dyan sa China. At mga kaibigan, sila po ang talagang nagpapasok. Guys, grabe po ang influx ng mga Chinese nationals sa Davao City. And even, mga kaibigan, sa panahon po ng eleksyon, nung si Duterte po ay tumatakbo, mga kaibigan, grabe po ang influx ng mga Chinese dyan. And even from the mouth of Duterte, sinabi niya, mga kababayan, na merong nagpapatakbo sa kanya na isang international entity nagpapatakbo sa kanya. At alam na natin kung sino ang mga yan. Mga kaibigan, remember, sa panahon noon ng kampanyahan, mga kaibigan, naalala niyo ba, merong nagland na eroplano galing sa Beijing, nagland dyan sa Davao City Airport at sila ay nag-stay dyan ng ilang araw. At take note, walang transparency. Hindi sinabi kung sino yung mga Chekwa na bumaba galing doon, galing sa Beijing, Beijing, China, mga kaibigan. Hindi man lang sinabi kung
kung sino yung mga yun. Beijing, mga kaibigan, no? Hindi man lang sinabi kung sino-sino yung mga bumaba doon. At hindi man lang sinabi kung ano ang kanilang purpose. Matagal po sila, mga ilang araw po sila doon bago sila muling bumalik sa Beijing. So mga kababayan, yan po, kitang-kita po natin, no? Ang pakikipagsundo, kitang-kita po natin ang pagiging makapili ni Duterte, mga kaibigan, isang makapili. Talaga namang ang ating bayan ay halos kanyang binenta dito sa China. At yun mga kaibigan, kahit yung kanyang nanay, ang nanay niya ay merong university, pinagtayo ng university itong nanay niya ni Xi Jinping. Meron pong university ang nanay niya sa China, mga kaibigan, at yan po yung pinuntahan niya noong mga panahon na si PBBM, mga kaibigan, ay kakaumpisa lang po na maupo sa Malacanang. At di ba pumunta siya sa China dahil nagkaroon po ng inauguration doon po sa college building ng kanyang nanay, si Nanay Suling. So mga kaibigan, huwag na nating ibalik etong mga ganitong klaseng politiko. Huwag na nating ibalik pati yung mga senatorial bet niya na wala namang gagawin kundi sila ay magtatanggol lamang sa kanilang pro-China na kandidato. Kaya wag na po nating hayaan, mga kaibigan, na bumalik ang mga ito. So mga kaibigan, meron po akong sasabihin sa inyo, ha, guys, no? So ito po, no, isa po sa ating topic. Nalalaman naman siguro ninyo, mga kaibigan, na ito pong mga pro-China na ito, mga kaibigan, ay sila po ay nagsampa ng kaso sa ating butihing Speaker Martin Romualdez, no? Nagsampa po sila ng kaso kay Speaker Martin Romualdez. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang pagsasampa na ito ng kaso, no, para po gibain ang ating Speaker Martin Romualdez, ito po ay, mga kaibigan, pakikisabuatan sa China. So, mga kaibigan, ito, babasahin natin. Ito. Ang hanay ng mga tauhan sa kaso, mga kaibigan, sa kaso na isinampa sa ombudsman, mga kaibigan, no, laban sa mga leader ng Kongreso ay isang halong grupo ng Access ng China Gloria Duterte, no? So, eto, mga kaibigan, sandali okay, sandali yan. Basahin ko lang itong isa. Itong si Ira Bells L. Sabi niya, mas gugustuhin ko nang maging province of China kesa Ngagba Nation. So, eto, sagutin muna natin siya bago tayo dito sa ating Okay. Ngagba. So, Bangag Nation siya. Bangag Nation ang ibig niyang sabihin, Bangag Nation. So, eto, tingnan niyo, mga kaibigan, yung sinasabi kasi niyang Bangag Nation, ayan yung era ng Duterte administration. Real talk tayo dito, real talk. Ang Bangag Nation ay walang iba kundi ang Duterte administration. Bakit? Kitang-kita naman, halatang-halata Bangag ang Pangulo Duterte, di ba? Bangag siya. Bakit siya bangag? Kung hindi ba naman siya bangag, mga kaibigan? Kitang-kita mo, di ba? Inamin niya, siya ay addicted sa fentanyl. Ang fentanyl, mga kaibigan, sinisira niyan ang brain cells ng isang tao. Kaya nga, very forgetful, di ba, si Duterte. Hindi nga niya alam kung ilang taon siya Pag tinanong mo siya, 73 daw siya. Hindi na niya alam kung ilang taon siya kasi apektado na po ang kanyang brain. Si Duterte po ay 80 years old, hindi 73. So, madalas niyang sabihin, siya daw ay 73 years old. Hindi na po niya alam yan kasi nga, bangag po siya, no? So, sinabi din po niya na siya daw ay ni Mary Jane sa loob na nag-Mary Jane siya para siya daw ay hindi makatulog. So obvious na obvious, mga kaibigan, inamin po niya na siya po ay bangag. Pangalawa, bukod sa kanyang pag-amin na siya ay bangag at siya ay addicted, no, mga kaibigan, sa illegal substance, no, Mary Jane, kasi illegal pa yung Mary Jane dito sa atin. Tapos yung fentanyl, bagamat yan ay nireseta sa kanya, pero mga kaibigan, guys, galit na galit nga si Trump ngayon. Ang distribution daw ng fentanyl ay kanyang ipapatigil kasi ito ay isang napaka-dangerous na drug, no? Pero inamin ni Duterte na siya ay addicted dito. So, dahil doon sa kanyang pag-fentanyl, ang daming nangyari sa bayan natin. Talagang nasira ang bayan natin, mga kaibigan, sa panahon ni Duterte dahil ito sa kanyang pag-fentanyl. Unang-una, mga kaibigan, guys, ang kanyang foreign policy na ginawa po ni Duterte, dito lang po siya kumiling sa China at sa Russia at inaway po niyang Amerika, inaway niya ang West, inaway niya ibang mga bansa, basta dito lang siya sa China, isang komunistang bansa, no? So, pangalawa, mga kaibigan,
dahil sa kanyang pagiging bangag, no, ni Duterte, ay nagkaroon po ng 30,000 AJK. Sa 30,000 AJK na ito, mga kaibigan, nandyan po yung mga bata, mga natsugi na mga bata na inagaw ang kinabukasan, inagaw ang kanilang mga ambisyon na pwede pa sana silang maging doktor, maging teacher, or kung ano man ang kanilang ambisyon sa buhay. Yun po, inagaw, tinuldukan po ni Duterte ang kanilang mga buhay. At napakarami po dyan sa 30,000 na EJK na yan ang walang kasalanan at talaga namang mga mahihirap lang, mga kaibigan, mga small-time user, small-time pusher, pero chinugi. Pero yung mga sindikato at yung mga may-ari ng mga Shabu Laboratory ay pinag-proteksyonan po ni Duterte. Kasama na ang kanyang economic advisor na si Michael Yang at yung iba pang mga tsekwa na kanyang mga sinusuportahan at pinoprotektahan na mga drug lords. So kitang-kita natin doon, mga kaibigan, ang dahil po sa pag-fentanyl ni Duterte, failure po yung kanyang mga ginagawa. Dahil sa pag-fentanyl ni Duterte, hindi tama ang kanyang mga desisyon. Katulad na lang ng pakikipag-usap niya sa China na, mga kaibigan, pakikipag-agreement, no, yung gentleman agreement na kung saan pumapayag si Duterte na hindi natin pakikialaman ang BRP Sierra Madre. Hindi natin pakikialaman yun. At kakayaan na lang natin na ito ay mag-sink in sa ocean bed. Yan po, mga kaibigan, ang agreement ni Duterte with China. So, ibig sabihin, mga kaibigan, no, isinusuko po ni Duterte ang West Philippine Sea, isinusuko niya ang Ayungin Shoal, isinusuko niya ang Scarborough Shoal, isinusuko niya ang ating exclusive economic zone. At mga kaibigan, anong sabi niya? Hayaan niyo na yan, karagatan na yan, hayaan niyo, ibigay niyo na lang yan sa China. Which is maling-mali. Dahil alam naman natin, mga kaibigan, na yan, yung West Philippine Sea na yan, yung ating exclusive economic zone na yan po ay ina-award na sa atin noong July 2016. Mga kaibigan, na-award po sa atin ng UNCLOS yan, United Nations Convention on the Law of the Sea, at yan po ay sa atin sa Pilipinas. Tayo lang po ang may karapatan dyan, tayo po ang merong sovereign rights, merong maritime rights para i-explore ang mga kayamanan, yung mga kung anong mga oil, mga gas, no, gas reserves na makikita dyan, tayo lang po ang may karapatan. Pati yung mga fishes na makikita natin, mga shells, tayo po ang may karapatan dyan na mag-explore. Walang karapatan po dyan ang China. Pero ang ginawa ni Duterte, isinuko niya ang ating karapatan sa China dahil lang sa siya ay isang duwag. Duwag po si Duterte. Urong po ang kanyang bayag. Wala po siyang binatbat, mga kababayan. Urong ang kanyang bayag. Isa po siyang duwag. Walang kwenta. Inutil na dating Pangulo ng Pilipinas. Inutil ang yawa. Inutil. Inutil ang yawa na dating Pangulo ng Pilipinas. No? Inutil talaga siya, mga kaibigan. Siya po ay walang kwentang Pangulo. Inutil ang gago. No? Yan. So, mga kaibigan, ganito yan, no? So, nung pumunta siya sa China, ang sabi niya? Sabi niya, di ba, sinabihan daw niya si Xi Jinping na ganito ang gagawin namin, ganyan gagawin namin. So, ano daw sabi ni Xi Jinping? Sabi ni Xi Jinping daw, ay, hindi pwede magkakagulo tayo kapag ganyan. O, dahil doon, mga kababayan, nanginig si Duterte. Ako, bigirahin tayo ni Xi Jinping. Naku, hindi po pwede. Natatakot ako. Nagtago na ngayon si Duterte sa ilalim ng kama. Guys, at nanginig sa takot si Duterte. Umurong ang kanyang bayag. Nanginig siya sa takot, mga kaibigan. Ang sabi niya, hindi po pwede ito. Nung umuwi na siya ngayon sa Pilipinas, nagbago ang lahat, mga kaibigan. Biglang isinuko na ni Duterte lahat-lahat ng ating karapatan at ibinigay na niya sa China lahat ng ating karapatan. Isinuko niya lahat, mga kaibigan, dahil sa sobrang takot sa China. Inutil ang yawa. Inutil. Ganyan po siya ka-inutil. Inutil ang yawa, mga kaibigan, no? So, in short, mga kababayan, walang kwentang Pangulo ng Pilipinas. Inutil, no? Matapang lang siya sa mga mahihirap na kanyang pinapatsugi, pero wala siyang magawa kapag tungkol sa China. Siya ay isang number 1 inutil, di ba? Inamin naman niya, sabi niya, di ba? Pagdating sa China, inutil ako. Sinabi niya yan guys. Meron siyang video na sinasabi niya yan, na pagdating daw sa China, inutil daw siya, no? So, okay, so tuloy na natin yung topic natin, ha? So, ang kamakailang inihain na kaso na sa ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pang mga leader ng Kongreso ay walang iba kundi isang political stand na pinaplano ng mga individual na may malalim na kaugnayan sa aksis ng China, Gloria Duterte. Bawat isa ay may sariling agenda. So,
Ang una mga kaibigan, sa unahan ng effort na ito na si Raul Lambino mga kaibigan na isang abogado at dating tagapagsalita ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So isa po si Raul Lambino sa nagdemanda no, kay Speaker Martin, kina Manix Dalife at saka kay Ako Bicol Saldico, no? So isa po itong si Raul Lambino. So si Raul Lambino mga kaibigan, dating tagapagsalita ni Gloria Macapagal Arroyo at Executive Director ng Association for Philippine-China Understanding, APCU.